Hapon lang namin na pagdesisyonan na tumuloy. This year, we are celebrating New Year in Sawadika! Over available balance, wala kang pera. For me daw, sabi ko, ay, ano to? Parang may binibigay ba siya sa akin something? I heard from the hotel owner na 3 weeks pa lang pala tong hotel. So, sobrang bagong-bago niya, guys. Everything is easy when Let's go! Yes, sir! Yung travel tax, guys, binayaran na namin in advance kasi akala namin sobrang daming tao. Additional 100 pesos. 50 pesos each. Check-in line, walang pila. Final here at the airport. Time check is already 9:17. Mabuti naman at hindi na part 2 yung Bali natin. Hapon lang namin na pagdesisyonan na tumuloy. Ayun, so kapon lang kami nag-book lahat ng hotel, tapos itinerary. Kapon lang din namin pinalano. Masayang experience lang for me kasi medyo kaming paano mo i-handle yung mga stress, yung mga problems. Natulog na ako alas 4 ng madaling araw. Ang sleeping time ko 12. Kahit hindi kayo matuloy, pwede naman kayo mag-book ng mga cancelable hotels para at least in case na matuloy kayo, meron na kayo nakaabang na hotel. Unlike yung sa ginawa namin na last minute talaga kami nag-book ng hotel. Very wrong talaga yun. So last year, we celebrated New Year sa Hong Kong. And then this year, we are celebrating New Year in Bangkok, Thailand. We're staying there for 7 days until January 4. Pareho naming first time, so pareho kaming excited. Shop until you drop. Bangkok is famous actually for shopping, ganon. And for mga temples, yun yung mga dapat nyong i-expect dito sa vlog na to. Ang requirements lang naman guys, in going to Bangkok, since first time namin, sabi nila kailangan daw ng additional documents na COE or any proof of financial. Pero so far, hindi naman siya hiningi nung nasa IO kami. So, ang hiningi lang is passport, boarding pass, and then yung e-travel card. So, e-travel card, guys, fill upan nyo na to before kayo umalis para at least pagdating nyo sa immigration officer, hindi na kayo mag-fill up pa. Kailangan i-prepare nyo yung mga documents dun para dire-diretso na lang kayo sa immigration. Yung travel tax, we thought na baka matagalan kami kasi yung last time na nag-travel kami, naglolo ko yung GCash ko. Eh, wala akong dalang cash na pambayad sa e-travel tax dito sa may entrance. 1,620 pesos. And then, for kids, it's around 800 pesos. May option naman kayo na bayaran yun online sa TIEZA website or pwede naman din kapag ka nag-check-in kayo, i-add-ons nyo na siya. So, yun lang naman yung mga nakapag-save ng time sa amin kung bakit din mas mabilis yung pagpasok namin dito sa immigration. Ang tanong lang is, kailan ang balik, ilang days kami doon, and anong purpose of travel. And also, tinanong lang din kung pareho kaming employed as of the moment. Aside from that, hindi na siya nanghingi ng other documents. So, ngayon may time pa kami. Kumain na lang kami dito sa may airport lounge para makatipid. So, kung meron kayong mga credit cards, may mga following credit cards na accepted nila, samantalahin nyo yung perks. So, right now, we'll just wait for our boarding time, and then we'll see you guys later. To Bangkok! Sawadika! Sarap din kasi ng nila, meetings nila. It's already 2:38 AM. Ahead tayo sa Manila ng 1 hour sa oras. So, kunin lang natin yung check-in luggage natin and then gagawin muna natin yung mga kailangan natin gawin dito sa airport. So, kung nag-book kayo ng, for example, yung Rabbit card via Klook, dito rin siya pipick upin. Yung pocket wifi din, nag-book din kami guys via Klook. Ilalagay ko yung link sa description box below. And also, you can use my promo code MARI5OFF para meron kayong discount. After natin pick upin yung mga bagay-bagay, magwi-withdraw tayo ng cash. So, tingnan natin yung rates pagka dito sa airport. Kami yung mga shops nila 24 hours. Napakahaba naman pala nitong airport nila. So, let's go get our baggage at C12. Yun din yung sa visa on arrival pag merong pagkabilang yung countries na kailangan magbayad No nun. visa. Sa Philippines, no visa. Friendship kasi tayo ng Thailand. Charing. Di mo ba alam, sa Miss U, friendship sila. Si Miss Philippines at saka si Miss Thailand. Pakatapos lang namin dito sa may immigration. Grabe, sobrang kaba ng pila sa immigration nila.
Bakit ganun yung mga IO po dito sa medyo grumpy? Mag-get it for you. Siguro dahil 4 a.m. Sige. na. So guys, sa immigration, ang hiningi lang naman sa amin is passport and boarding pass. Wala naman tanong-tanong actually. Nag-scan lang ng thumb ng ng fingers. Tapos, wala na, okay na. Hindi na rin kami masyadong tinanong. Uy, parang Osaka yung niya, yung vibe niya. Actually, pero lang dun sa hindi 24 hours yung sa Osaka. This one is so lively. 3 a.m., 24 hours, mostly bukas yung mga kiosk, yung mga shops. Ang laki ng airport nila, oh my God. Parang isang buong mall ng mega mall. Ay, actually, dito sa Thailand, ang daming pour over, the best pour over coffee daw. Ang dami kong na-search. Ayan, Smile Wi-Fi. Medyo naka-exclude lang siya sa mga, yung sa pinakabungad. Floor, so pagpasok mo, pag nakita mo yung green na parang kiosk ng, ano ba to? Subiri, anong airport na to? Hindi ko mabig kasi. O, basta yun. Bababa lang kayo sa may escalator and then go straight here. You will see this orange kiosk. Basta madadaanan mo yung dalawang coffee shop. So guys, yung pocket wifi, may deposit pala na 1,000 baht. Buti na lang, kasi actually, naisip ko na yun na baka mamaya problema kami kunwari sa card. Iniisip ko pa masahe sana namin papunta sa hotel, ganun or something. Anong papalit? Sa Sunrise, 1.72. May mga SIM card naman in case na kunyari solo traveler kayo, ganun. Pwede naman yung SIM card. Pero check nyo na lang yung compatibility sa phone. Meron naman sila mga taxi din dito, pero careful lang kasi maraming mga scams, lalo na kapag alam nilang tourist kayo. Make sure na magpapametro kayo. Meron din ganun sa Pilipinas eh. Na-experience din namin yun actually. Yung metro ng... Sobrang bilis. Oo, ang lupit ng metro niya. Time traveler. Parang nagpapalpitate. Pagka kunwari magta-taxi kayo dito or tuk-tuk, make sure na pag-usapan nyo muna yung fare. Kailangan mag-agree kayo or kailangan magpa-metro kayo. Otherwise, natagain na talaga kayo sa presyo. Magkakagulatan na lang kayo pagka-drop off sa inyo. Or para safe, ayun, grab car na lang. Syempre kami, dahil bago lang kami dito, di namin masyadong kabisado, mag-grab car na lang kami para wala problema. Oh. Okay, bang? I-insert ko. Ayan, no, 220. 220 baht. Network fee, talagang may ganon. Yeah, sa lahat ng nila, ATM withdrawal. Kaya much better, one time ka na lang mag-withdraw. Over available balance, wala kang pera. Uy, meron na, 22K? Sinakto mo eh. Ibig sabihin, hindi ka naglagay ng sobra. Oo, hindi. Bakit mo naman gagawin yon? Paano yung 15K ba? Ako na lang. Oh, tama. Sorry. Wala na naman balance. Aray, walang pera. Nakakaya naman sa inyo. Walang pera. Withdraw na lang kami guys ng 15,000 baht. Para sa amin ng dalawa to, hati na lang kami. Mahal 220 baht yung fee? Oo, kaya nga daw dapat 300 pesos. one time na lang kayo mag-withdraw. So, ang minimum, for example, kung hindi naman kayo ganun kagastos, pwede na siguro yung 5K. That's like 8,000 pesos more or less. Pero depende yan guys sa preference nyo kung marami kayong bibilhin or kung gusto nyo lang kumain-kain lang, gano'n. Depende kung may card kayo. Kasi kung may card kayo, pwede naman mag-card. May hiwagang wallet. Itong coin purse ko, gamit na gamit ko to eh. Sa lahat ng trips. It's called the Legendary. Yes, sobrang convenient. Talagang andaling hugutin lahat ng mga pera. Aray, 30 off. Ang maganda sa GrabCar, no? Sa maraming countries meron siya. Singapore, Indonesia, tapos dito, ano ba country ito? Nalumutan ko lang. Sabog na tay. Bangkok. Thailand. Yan. So, maraming GrabCar. Sobrang convenient niya na transportation. Tsaka, familiar na kasi tayo dun. So, mas okay siyang gamitin. Looks like marami ring magsa-celebrate ng New Year dito. Kasi ang daming tao. Pero, best time daw na pumunta sa Bangkok or sa Thailand. Usually, December to March. Kasi yun yung mga hindi hot season. Pagka mga summer ka na pumunta, sobrang init daw talaga dito. Tapos meron din season na sobrang tag-ulan, mabaha, ganon. July to September yata. Yes sir, let's go!
here at the hotel. Already, I think past 4 a.m. Oh. Thank you. Hi, sir. What's your name again? My name is Craig. Craig? Yeah. He's the owner. He's the owner. Hello. Thank you so much for Yeah. assisting us. Sure. Look at the room. I'm Belize. Did you regret it? There are no reviews about Wi-Fi here. At saka bagong hotel lang siya. Tignan mo yung interior niya, like super modern. Alam mo yung mga parang Okada levels, ganon. Ang ganda ng bed niya, ang kapal. Actually, yung nakita ko yung bed niya, sabi ko, ito na yung gusto ko. Kasi sabi ko, sobrang sarap ng kama nito. We're gonna stay here for a night lang kasi magta-transfer kami ng ibang room. 2 rooms kasi yung binook namin. Yung isang room na binook namin for 29 to January 4, yung 28 siguro may nakabook kaya hindi namin siya nakuha. Ito lang yung available ng 28. So instead, nalilipat pa kami from other hotel papunta dito. Dito na lang din kami nag-book para at least madaling lumipat. And also, talagang sinadya namin na i-book yung 28 and 29 kahit 29 yung arrival namin. Kasi para sure na meron kaming matutulugan. Kasi pagka 29, tapos ngayon pa lang kami nagsabi na kung pwedeng early check-in, baka mahirapan kami kasi fully book or something, di ba? Lalo ngayon na peak season. Sobrang bait ng owner, in fairness, si Craig. Tama ba yung pagkabigkas ko ng name niya? Actually, kachat ko na siya nung sa messenger pa lang. Tanong ako ng tanong about sa wifi. Tapos sabi niya, this is the most important. Di ba, inabot niya pa sa akin to? For me daw. Sabi ko, ay, ano to? Parang may binibigay ba siya sa akin something? Kala ko calling card or pa-shout out. Hindi pala. Ano pala, wifi password. Kasi nga, tanong ako ng tanong about sa speed ng wifi nila. Kasi yun yung pinaka-importante sa amin. Lalo na nag-edit din ako. Marami kaming ginagawang work. Tour ko pa ba kayo dito? Pwede naman. Tapos tour ko ulit kayo dun sa isa pang room. Kasi magkaibang room yung nabook namin. This one is Superior Twin. Mas mahal siya compare dun sa isa na nabook namin. Yung lilipatan namin is standard twin room. Laki na CR nito kasi. Oo. This one is 25 square meters. And then, yung other room na lilipatan namin is 20 square meters. Pero same layout, same interior. So, pakita ko na rin sa inyo para at least may idea kayo. So, entrance, meron tayong mini, like, cabinet here for your shoes. And then, may ref. And then, also, merong hanger sa bitan ng mga clothes, coat, and so on. Complimentary na water and coffee, tea. Also, merong safe para at least lalagyan nyo ng mga jewelries or any important stuff pagka-aalis kayo. Then this one, space for like hand carry luggage or ano pa pwedeng lagay dito. Anything na gamit nyo. Ang dami niya actually mga pang-organizers. Mga panglagayan ng mga gamit. Happy din kami na marami ring saksakan. Universal yung saksakan niya. At least hindi nyo na kailangan magdala ng maraming adapter, di ba? Ito may hanging pa ng clothes para at least hindi magusot yung damit nyo. Ito pwedeng lagayan ng luggage. And then this one, another pwedeng lagayan or patungan ng mga stuff. Ito, pinagdikit na lang namin yung kama para at least tabi kami. And of course, blackout ang curtain. Makakatulog ng maayos si auntie mo. Ang ganda na design niya, sobrang modern. Bago lang kasi yung hotel. And yung may-ari, parang Korean no? Sa baba ng hotel, guys, may cafe pala. So, check natin yung tomorrow kung anong itsura at saka kung anong sinaserve nila. And then this one, meron silang CR. Opa! May vanity mirror para makapag-ayos tayo ng konti. Merong sink. Ayan, meron naman mga toothbrush and toothpaste. And then shower. Merong hot and cold. Of course, meron ng body wash and conditioner. May heater na rin. And then the other side is yung sa toilet. May bidet naman. Well, aside from the fact na maganda yung interior niya, mabilis pa ang internet. Yun yung isa sa mga reviews na hinahanap namin from TripAdvisor, Google Reviews, Agoda. Wala kami makita. Pero kung nakita, isa lang silang review no? Isa lang yung nag-review dun sa Agoda. Maganda naman yung review niya, as in 10 stars. Pero yun nga lang, syempre isa lang yung review, so hindi namin sure. Kami na yung pangalawang magre-review. Maganda po yung hotel, I swear. I-recommended. Hindi siya ganun kalapit sa center ng city. Pero convenient naman siguro yung sa transportation. You can ride yung grab bike. Pwede rin naman kayong mag-train. So, titignan natin kung paano ang sistema tomorrow.
they fail, Yeah. We're okay to move already. yeah. Good afternoon, guys. It's already 12 p.m. And nakalipat na rin kami ng room. So yeah, I heard from the hotel owner na 3 weeks pa lang pala tong hotel. So sobrang bagong-bago niya, guys. So yeah, if you want to book this hotel, na-book namin to via Agoda. Ilalagay ko, guys, yung link sa description box below. Let's do a quick room tour. But you know it's true now. I'm crazy for you. Oh, yeah. So quiet and peaceful here. Oh, you can somehow chill. Maybe smoke here because I can see trash bin for cigarettes. And then, here's your view. Good morning, Bangkok! Medyo mainit lang. Sawadika! Anyway, punta din tayo sa garden nila. Check natin kung anong meron. So, itong rooftop nila, perfect pang mga kung gusto mong mag-chill. Actually, parang magandang place to actually pagka may fireworks display sa New Year. If you want to avoid the crowd, actually just go up sa rooftop ng condo nyo or ng hotel nyo para manood ng fireworks display. Pwede ka rin dito magmuni-muni, huwag ka lang tatalo na. Diba? Kung may problema ka, pag-usapan natin. Charing. Dolly. Hi, Dolly. Thank you so much. Yes, she's the beautiful receptionist here in Zen Master Hotel. Zen Master Hotel and Cafe. See Oh. you guys. Yeah, see you guys here. You're gonna meet Dolly. Thank you. Look at their garden. It's like a mini space wherein you can chill, ayan, grab your coffee and then sit down here.